Good morning mga tol. So, ngayong araw pa kami ng Takurong. So, ano kami, rides kami ng mga size ko. Pinaride lang. Go PR. Alas 7 yung usapan namin. Alas 7 na, kakadis na namin. So yun nga mga tol, bale medyo mainit na no pagbiyahe namin, mga around 7:30 na, going 8 AM na kami bumiyahe papuntang Tacorong. Kasi ang inisip din namin, baka kasi pagdating namin Tacorong, wala din kami makakainan. So halos lahat kasi napupuntahan namin, alas 10 pa nagbubukas. So ayun, chill ride lang kami dito. Kakatapos lang mabuild ng motor ng pinsan ko. So eto, nagbe-break and lang kami. Tapos pagdating namin ng Marbel, naaya ko sila magbatchoy kasi medyo gutom na din ako. Sino batsoy? Ngayon doon o, batsoy yan. Doon, gusto nyo magbatsoy? Gusto nyo magbatsoy? Dili? Nalungkot ako nung ayaw nila magbatchoy kasi masarap talaga doon sa Hapit Anay. Pagdating namin dito sa Tantangan, nagpisahin pa ako dito. Mga officer pala, kala ko picture. Sabi kasi ng pinsa ko sa intercom, picture daw. So ayun, ganda ng panahon nung papunta kaming Tacorong. Sobrang lawak ng daan. Tapos wala masyado gaano bumabiyahe. Sa Gamay nga Kalanaan sana kami kakain. Kaso ayun, sarado nga. Tapos rumekta na lang kami dito sa Kape Kamalig. So yun, pagdating namin dito sa Kape Kamalig, so ano pa bang gagawin? Hindi makipag-chismisan sa mga tropa. So ayun, ang ganda dito kasi aesthetic yung lugar. Masarap yung pagkain, masarap din yung kape. So kung balak nyo pumunta ng Tacorong, gusto nyo mag-rides na may mapuntahan na masarap mag-chill. So eto na yung lugar na yun, Kape Kamalig mga tol. So pagkatapos namin mag-breakfast mga tol, rekta na kagad kami papuntang Lake Cebu. So ang biyahe namin is Isulan, Santo Niño, Surala, tapos papunta ng Lake Cebu kagad pagkatapos. So dito sa Isulan mga tol, nadaanan namin yung parang malapalas yung provincial hospital nila, tsaka yung parang Star Wars or Starcraft na gymnasium nila, tsaka yung napakagandang parang mala-mansion pa din na provincial capital. So sa mga balak na gayahin yung rides namin, sobrang ganda talaga ng daan dito mga tol. Wag lang kayo dumaan sa may bandang gitna ng daan kasi medyo maraming butas-butas. So dito lang kayo sa may bandang shoulder na area. So from Isulan going Santo Niño mga tol, around nasa 15 minutes na lang. So darating na kagad kayo dito sa Santo Niño. So from Santo Niño papuntang Surala, around 25 minutes na lang, mga ganong oras na lang. From Surala naman papuntang Lake Cebu, nasa around 20 minutes na lang. Sobrang lapit lang talaga. So sa mga magtatanong kung safe ba dito, sobrang safe dito mga tol. What's up mga tol? So, dito kami ngayon sa Lake Lahit, South Cotabato. So yan, ito yung view dito. Ayun. Ano lang to? Spot. Pwede kayo magkape. Doon, pwede magkape doon. Mga tindahan din. So yan. Tuwad na. Budget! So dito mga tol, papuntang Dreamweavers, medyo papasok din talaga siya. Tapos medyo malubak na pagdating dito sa parang street nila nung papasok na talaga mismo sa Dreamweavers. So may entrance dito na 50 pesos. Sobrang sulit naman talagang entrance. Sa entrance pa lang okay ka na. Para sa akin, sulit bisitahin itong Dreamweavers mga tol. Kasi makakapag-chill ka, makakakain ka, pwede ka mag-lunch, pwede ka mag-merienda dito. Tsaka may experience mo yung culture dito sa Lake Cebu. So yun nga, pauwi na kami. So nagmamadali na kami pauwi kasi medyo parang uulan na. Pero yun nga, inabutan nga kami ng ulan. Meron naman kaming kapoteng dala. Pero meron naman kaming kapoteng dala kasi yung mga kasama namin walang dalang kapote. So nakakahiya naman huminto para magsuot ng kapote habang sila'y basang-basa sa ulan. So yun mga tol, yun na yung biyahe namin. So galing Jensen, going Tacorong, to Isulan, to Santo Niño, to Surala, to Lake Cebu, then going back to Jensen via Marbel. So yun mga tol, see you guys in the next video.